Yan. Elio Baler, God first morning. Ate Mirna, Elder Moises, God first morning. Melvin, God first morning sa Discipleship Ministry. Morning po, Okay. Pastor Nelson. Jerry, God first morning. First morning, my dear Nandito na brother. po ang ating host, Pastor Jomer Clerigo ng Area 4, Pampanga, ang ating pong host. Sige, Jomer, mag-pray muna tayo. Okay, happy God first morning po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid. Bago po tayo magpapatuloy sa ating pong panambahan sa umaga pong ito, Dalawang kan mo dyan, magpipidback. Yun. Mas maganda yung sa ayan, Yan. isa pong magandang umaga sa ating pong lahat, mga minamahal na mga kapatid. Tayo po muna ay manalangin bago tayo magpapatuloy. Dakila at mapagpala po naming Diyos na ang tahanan po ay nasa kaitasan ng langit sa umaga pong ito. Kami po, Panginoong Diyos, ay nagpapasalamat sa inyo pong biyaya na ipinagkaloob sa buhay ng bawat isa po sa amin. Ang amin pong inilalapit sa inyo ngayon ay ang amin pong mga sarili at hinihiling po namin ang pangunguna ng banal na espiritu sa amin pong kalagitnaan upang sa gayon po dakilang Diyos ang amin pong muling mga talakayan at pagbubulay-bulay ng inyong mga salita ay magdulot po sa amin ng napakahalagang katatagan ng aming pong spiritual na buhay araw-araw, Panginoon. Salamat po sa inyong pagpapalang ito na ipinagkaloob sa amin upang kami muling magkita at magsama-sama sa pamamagitan po ng aming napakahalagang programang ito. O Diyos, pagpalain ng bawat isa at ang aming mga kapatid na siya po tutungo pa lamang sa aming pong pagtitipong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so isa pong maligayang umaga. Happy God first morning po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid. Tayo po ay darako na po, Pastor Jerry, sa ating pong Bible reading, Genesis chapter 28. 28 na po tayo, mga minamahal na mga kapatid. Okay? So, buksan po natin ang ating pong mga Biblia sa umaga pong ito. At kung kayo po may mga Biblia sa inyo pong katabi, ay inyo pong buksan sa Genesis Kapitulo 28. Akin naman po basahin sa umagang ito ang mga minamahal kong mga kapatid. So, samahan niyo po ako habang akin po itong babasahin sa wikang Ingles. Ganito po ang pagkasabi sa atin pong banal na kasulatan. Then Isaac called Jacob and blessed him and charged him and said to him, "You shall not take a wife of Canaan. Arise, go to Padan Aram, to the house of Bethuel, your mother's father, and take yourself a wife from there of the daughters of Laban, your mother's brother. May God Almighty bless you and make you fruitful and multiply you, that you may be an assembly of peoples, and give you the blessing of Abraham to you and to your descendants with you, that you may inherit the land in which you are a stranger, which God gave to Abraham." So Isaac sent Jacob away, and he went to Padan Aram, to Laban, the son of Bethuel, the Syrian, the brother of Rebekah, the mother of Jacob in Esau. Esau marries Mahalat. Esau saw that Isaac had blessed Jacob and sent him away to Padan Aram to take himself a wife from there, and that as he blessed him, he gave him a charge, saying, "You shall not take a wife from the daughters of Canaan." And that Jacob had obeyed his father and his mother, and had gone to Padan Aram. Also Esau
so that the daughters of Canaan did not please his father Isaac. So Esau went to Ishmael and took Mahalat, the daughter of Ishmael, Abraham's son, the sister of Nebaioth, to be his wife in addition to the wives he had. Jacob's vow at Bethel. Now Jacob went out from Beersheba and went toward Haran. So he came to a certain place and stayed there all night, because the sun had set, and he took one of the stones of that place and put it at his head, and he lay down in that place to sleep. Then he dreamed, and behold, a ladder was set up on the earth, and its top reached to the heaven, and there the angels of God were ascending and descending on it. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham your father, and the God of Isaac. The land on which you lie I will give to you and your descendants. Also your descendants shall be as the dust of the earth. You shall spread abroad to the west and to the east, to the north and to the south, and in you and in your seed all the families of the earth shall be blessed. Behold, I am with you and will keep you wherever you go, and will bring you back to this land, for I will not leave you until I have Behold, I am with you and will keep you wherever you go, and will bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have spoken to you. Then Jacob awoke from his sleep and said, Surely the Lord is in this place, and I did not know it. And he was afraid and said, How awesome is this place! This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven. Then Jacob rose early in the morning and took the stone that he had put at his head, set it up as a pillar, and poured oil on top of it. And he called the name of that place Bethel, but the name of that city had been Luz previously. Then Jacob made a vow, saying, If God will be with me and keep me in this way that I am going, and give me bread to eat and clothing to put on, so that I come back to my father's house in peace, then the Lord shall be my God. Last verse. And this stone which I have set as pillar shall be God's house, and of all that you give me, I will surely give a tenth to you. Amen. So, yan ho ang ating binasa ngayong umaga po, mga minamahal ko mga kapatid, sa kwento ni Jacob pagkatapos siyang tumungo sa kanyang paglalakbay, mga minamahal kong mga kapatid. At kahapon, alam ho natin ang naging kwento ni Jacob sa kanyang buhay, mga minamahal kong mga kapatid. So, tayo ho ay darako na sa atin pong reflections for this chapter 28 of Genesis. Ang Genesis chapter 28, mga minamahal kong mga kapatid, ay nagha-highlights po ito ng mga pangako ng Diyos, at nagha-highlights po ito ng tinatawag nating personal transformation, mga minamahal kong mga kapatid, sa buhay ng tao. At dito ho natin makikita ang mga tinatawag nating mga events na magpapakita sa atin ng pangunguna ng Diyos sa buhay ng isang tao. Dito po sa ating binasa, makikita po natin ang paglalakbay po ni Jacob. Alam po natin na si Jacob ay lumayo. Siya ho ay naglakbay
iniwanan po niya ang kanyang tahanan, pagkatapos po niyang dayain ang kanya pong kapatid. Siya ho ay nag-iisa. And as we can see it in the scripture, ang kanya hong buhay is uncertain about the future. Wala ho siyang kasama, wala ho siyang kamag-anak, siya ho ay napalayo sa kanya pong mga mahal sa buhay. At ito pong sitwasyong ito ay nagpapakita sa atin na ang buhay ni Jacob ay, kumbaga, it is directionless, mga kapatid. At wala pong patutunguhan at nandoon po yung bigat ng consequences na mayroon po siya. Pero kung atin pong titingnan, it is kuan po at tawag nating vulnerable. At dito ho sa sitwasyong ito, mga minamahal ko, ay ito po yung pagkakataon naman sa buhay ni Jacob na he encounters God, no? Dito niya ho na sumpungan ang Panginoon po sa kanyang buhay. Sometimes sa buhay po natin, sa pinaka-malungkot na sitwasyon po ng ating buhay, sa pinaka-uncertain situation po ng ating buhay, doon ho natin nasusumpungan at doon ho nahahayag ang Panginoon sa ating pong buhay powerfully po, mga minamahal ko mga kapatid. Yun po yung isa sa reflection na akin pong nakikita at akin pong nakukuha dito po sa pag-aaral po ito. Kagaya ho ni Jacob. And number 2, doon po sa talata, ay mapapansin po natin na si Jacob ay nagkaroon ng isang pangitain o shall we say panaginip, yung hagdan po mga kapatid. Si Jacob po sa kanya pong panaginip doon sa hagdan, ang sabi po ng ating binasa, ito po ay ang dulo ho ay nasa langit at ang dulo ho naman ay nasa lupa po mga kapatid. At sabi po doon, ang mga anghel ng Diyos ay panhik-panaog po, mga minamahal. At kung ating makikita ay nagpapakita po ito na mayroon pong tipan ang Panginoon na kanya hong ginagampanan at ipinapakita na yung tipan pong ito ay kanya na hong inihayag kay Abraham. At yung tipan na ito ay kanyang inihayag din kay Isaac. At kung ating maiintindihan po mga kapatid, ang tipan na kung ano ang ibinigay ng Diyos kay Abraham at kay Isaac ay kanya naman pong ipinagkakaloob kay Jacob, mga minamahal mga kapatid. So, yung hagdan pong ito na atin pong mababasa na nakakonekta between the earth and the heaven, mga kapatid, ay nagpapakita na ang Diyos ay inaabot po niya ang sangkatauhan. At siya ho ay may malaking concern ng ating Panginoon sa sangkatauhan. At ito po ay nagpapaalala as a reflection, mga kapatid, na ang spiritual encounters will often happen sa mga ordinaryong mga pagkakataon, sa mga ordinaryong lugar at sa mga ordinaryong pagkakataon po ng ating pong buhay, mga minamahal ko mga kapatid. Hindi po natin minsan mapapansin sa kung anong sitwasyon ng ating buhay, ngunit kung atin pong magiging isang pagpapahalaga ang lahat ng bagay sa ating pong buhay, ay sa mga ordinaryong pagkakataon, ang Diyos ay maaaring magpaalala sa atin ng kung sino tayo sa Kanya o gaano tayo kahalaga po sa Kanya, mga minamahal ko mga kapatid. At dito ho natin makikita sa talata pong ito na ipinahayag ng Diyos ang Kanya pong mga pangako, mga kapatid, ang Kanyang presensya, ang Kanyang proteksyon, ang Kanyang pagpapala, mga minamahal ko mga kapatid. Sa kabila ho ng pagkukulang ni Jacob, ay Kanya ipinapakita pa rin ang Kanya pagpapahalaga kay Jacob bilang Kanya anak at Kanya lingkod, mga minamahal ko mga kapatid. So, I should say that God's promises are, mga minamahal ko, ay ipinapakita niya sa Kanya mga anak po, mga kapatid. So, ibig sabihin po, ang pangako ng Diyos ay hindi ho niya pinipili
kung para ho ito kanino. Ipinapakita ho dito na ang pangako ng Diyos ay para po sa lahat, mga minamahal kong mga kapatid. So ang Diyos ay nais niya na tayo ay palagi at patuloy na katagpuin sa ating pong buhay upang i-assure sa atin na ang kanyang presensya ay lagi ho nating kasama sa atin pong mga paglalakbay po, mga kapatid. So in that situation, makikita po natin yung kanyang response ni Jacob. No, sabi po sa banal na kasulatan, ang sabi nga doon, surely the Lord is in this place, mga minamahal kong mga kapatid. At doon po sa kanyang response na yon, he set up a stone. No? Siya po ay naglagay ng dambana, mga kapatid. At kanya nga pong pinangalanan ng lugar na hindi naman po yun yung pangalan ng lugar na yon. Ang pinangalan niya ngayon dito ay Bethel, na ibig sabihin is the house of God, mga minamahal kong mga kapatid. So dito ho ay pagpapakita po ito sa ating buhay na ang atin pong ang presensya ng ating Diyos ay nagpapabago po sa mga buhay ng tao sa kahit na saan pong lugar, mga kapatid. Kahit na ito po ay ordinaryong lugar, mga minamahal mga kapatid. Kaya ho, si Jacob ay nagkaroon ng pangako sa ating Panginoon in response to what the Lord has done to him. Ito pong pangako pong ito, mga kapatid, it is with a conditional promise or vow, mga minamahal ko. Ang sabi niya, if God remains with him, kung mananatili ang Diyos sa kanya, ipoprovide ng Diyos sa kanya ang lahat at dadalhin siya ng Panginoon pabalik sa lugar na yun, na siya po ay safe at ang Panginoon ay makakasama niya, mga kapatid. Ang sabi nga dito sa atin ay si Jacob po ay talagang tinupad niya ang pangakong ito kung siya ay kasasamahan ng Panginoon. Ang Jacob, lumago siya sa pananampalataya at yung kanyang conditional vows ay nagpapakita ito ng development ng kanyang relationship sa atin pong Panginoon. Ito po ay paalala sa atin that spiritual maturity is often a process po, mga minamahal mga kapatid. So therefore, whatever promises we have, alam niyo ho, mga kapatid, ang atin pong buhay ay kanya-kanya po tayong may mga pangako sa ating Panginoon. At isa na po dito ang atin pong pagiging isang katiwala ng Diyos, na kung saan ay ito po ang ating mga ipinangako sa ating Panginoon, ang atin pong 10% or more. Like for example, is it a reminder for us na tayo ho ay magkakaroon ng malaking ito po tumutulong sa pagkakaroon ng malaking development ng ating pong relationship sa ating pong Panginoon, mga kapatid. At it reminds us na ang maturity po ay open a process po. So lagi ho itong nasa proseso, lagi ho itong magtutulong sa atin upang tayo ho ay lumago at magkaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoon hanggang sa ang ating Panginoon ho ay may hayag sa alapaa po ng mga langit po, mga minamahal mga kapatid. So that's what I have understood from Genesis chapter 28 at ako po ay nagpapasalamat sa kabanata po ng banal na kasulatan ito sa isang napakahalagang paalala na kanya hong ipinapakita po sa atin sa umagang ito, mga kapatid. So Pastor Jerry, I do believe that you have something to say from the chapter 28 of Genesis for this morning po, mahal na Pangulo. Maraming salamat, Brother Joel. Pastor, salamat po sa paglilid. God first morning sa inyong lahat, mga kapatid. Ang oras po natin ay alas 4:22 na ho ng umaga. Tayo ho dito sa Zoom platform ay meron na ho tayong 44 na participants. Purihin ang ating Panginoon. Marami po tayo ngayon na nagbubulay-bulay. Sama-sama nating inilalagay ang Diyos sa una. Pakinggan ang kanyang mga nakapagpapalakas na mga pangako. Tama, ako po isangayon lahat doon sa sinabi at na-reflect na po ng ating pastor. Gusto ko lang pong i-highlight dito po sa ating reading ang akin pong nakitang napaka-importanting dapat na
maranasan din natin. Ano po, akin pong napansin dito sa ating binasa na bago ho nagbigay ng vow si Jacob, ay napakita muna sa kanya ang kabutihan ng Diyos. So, vow is a byproduct of God's initiative na tayo po ay pangakuang pagpalain. Papansin po natin na ang Diyos ay hindi umaalis. Hindi po umaalis ang Diyos sa kanyang ipinangako na ni-review ulit, ni-reiterate ng ating Diyos kay Jacob sa pamamagitan ng isang panaginip. Ang pangako ng ating Diyos mula sa kanyang ninuno kay Abraham, kay Isaac, at kanyang muling ipinakita kay Jacob sa pamamagitan ng panaginip na yung ibinigay na blessing sa kanyang mga ninuno, sa kanyang tatay, sa kanyang lolo, ay siya rin kanyang tatanggapin. Yun ay bunga ng pagpapahalaga sa pagiging panganay. Pinahalagahan ni Jacob ang turo na pahalagahan ang pagiging panganay. Inasam-asam ito ni Jacob, mga kapatid. Talagang nasa puso niya na siya ay tanggapin niya yung special na yun na pribilehiyo ng pagiging panganay. Lamang nagkamali nga po sila ng hakbang dahil pinangunahan nila ang panukala ng Diyos. Dito ho ay makikita natin ang prinsipyo ng the end doesn't justify the means. May mga katwiran po tayo na madalas na kung okay naman ang naging resulta, palagi kay okay na ang ating ginawa. Hindi tayo nagmamalasakit na sa simula pa lang ang ating motto is kung tama sa simula ay magtatapos ng tama. We are always tempted to go other way. No? Mag-eksperimento muna tayo ng mga bagay na malayo sa mga direksyon ng Diyos at sasabihin natin pagka naging maayos ay ibig sabihin tama yung ating mga ginawa. Sa resulta tayo tumitingin. Dito po ay nakikita kong hindi, no? Talagang intervention lahat ng Diyos ang lahat. Hindi sa atin o hindi kay Jacob o kay Isaac at kay Abraham nakadepende ang pagpapala. Palaging ang pagpapala ay nakadepende sa Diyos. Nakatutuwa po dito sa ating storyang binasa na habang si Jacob ay naghahanap ng landas na siya magiging mapayapa dahil sa trouble na kanyang dinaanan at iniwanan sa kanyang bahay, sobrang galit ng kanyang kapatid, ay puno siya ng guilt sa puso niya. Umalis, naghahanap ng lugar na mapayapa at sinunod ang utos ng kanyang tatay. He is in obedience to the father's mandate na pumunta doon sa kamag-anak niya. Doon napakita ang Diyos sa panahon na siya ay may guilt, mga kapatid. Guilty siya, panahon na troubled siya, hindi sa panahon na mabait siya. At sa panahon na siya ay gumawa ng mabuti, na siya pinangakuan ng Panginoon, hindi, mga kapatid. Ang pangako ng Panginoon ay ibinakita niya sa pamamagitan ng paglalarawan ng isang hagdanan na umaabot po sa langit mula sa kanyang kilalalagyan. Tama po, ako po'y natutuwa sa reflection ni Pastor Jomer na yung tulay na yon ay kumakatawan sa nagdudugtong sa atin ng mga makasalanan sa langit. Walang iba kundi ang ating Panginoong
Jesus. Yes, mga kapatid, step by step ay naiintindihan na po ng ating mga patriarka sa panahong ito na ang pangako ay matutupad sa isang Misaya. Si Jesus po ang katuparan na pangako na magdudugtong sa atin sa langit. Ang pangakong more than a material thing. Pangakong higit pa sa tinatamasaan natin ngayon, mga kapatid. Ito ay ang pangakong ang isang taong makasalanan ay pwedeng makadugtong sa langit basta meron siyang tulay. At ang tulay na ito ay nakabukas sa langit sa atin, mga kapatid. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya rin ang Bethel ng buhay natin. Siya ang Bethel ng buhay natin. Siya ang pinto papunta sa langit. Ang Bethel, mga kapatid, ay naglalarawan ng isang Hebrew na salita na bahay ng Panginoon. Ibig sabihin, ang bahay ng Panginoon ay para sa mga taong idinugtong ng Diyos sa langit. Tayo po yon ng mga makasalanan na hindi sana tayo welcome sa bahay ng Diyos. Pero dahil kay Kristo na siyang pintuan, He is the door, He is the way, the truth, and the life going to heaven, we have access to heaven because of Jesus, the Emmanuel, mga kapatid. Siya ay kasama natin. Awasin natin dito, ito pong sinabi po dito ng storyang ito na maakyat, manaog ang mga anghel sa langit sa pamamagitan ng isang ladder, ay mababasa rin po natin ito na pangako kay Philip ni Jesus. Si Jesus po mismo nagsabi kay Philip. Sinabi ni Jesus kay Philip sa John chapter 1 verse 51 na makikita mo na nakabukas ang langit at ang mga anghel ay nagmamanik-manaog sa anak ng Diyos. Kinukumpirma na talagang kahit si Philip ay pinangakuan din na siya ay makakakita ng pagpapalang pinagkakaloob ng ating Panginoong Hesus. So sa atin, mga kapatid, ay gayon din. God first principle is that bago ka pa nangako, ang Panginoong Hesus ay may pangako na. Kaya ang ating pong gagawin, we will just live by the principle God gave first. And in response, we give God first. So God gave first, and in response, we give God first. So everything na ating pong ginagawa ay lahat ay tugon sa unang ginawa ng Diyos sa atin. Yan, mga kapatid, ang ating pong isa-share sa umagang ito. Sana po ay ating pagbulay-bulayin ang mga salitang ito na mabasa natin sa banal na kasulatan. God bless po. Amen. Thank you so much po, Pastor Jerry, sa napakagandang additional na ating pong reflection. Mga kapatid, are you awake? Kung inyong naliwanagan, nakapakinggan ng maliwanag ang atin pong Pangulo, mahal na Pangulo, ay inyong magpusuan, mga minamahal ko mga kapatid. Gusto ko pong gayahin yung term ng atin pong mahal na Pangulo. Pusuan po natin, mga kapatid. Thank you so much. Praise the Lord. No, Pastor Jerry, time check po, 4:30 AM. Ang atin pong mga viewers sa CLPM po ay 29. Dito naman po sa Adventist Mission po ay 6. Sa YouTube po ay 5. Dito naman po sa ano po itong DM, sorry, I forgot, 13. At dito po sa ating Zoom, we have 53 po sa umaga pong ito, Pastor Jerry. Mga kapatid, kung kayo po ay mayroon pong mga karagdagang mga refleksyon, ay maaari nyo pong i-type sa ating pong platform na ito, sa ating pong chat box. At doon po sa ating mga taga-subaybay, ibahagi po ninyo ang inyong pong refleksyon sa Genesis chapter 28 po, mga minamahal ko mga kapatid. So, I think, Pastor, we will proceed to our next part ng ating pong morning program na ito po, mga minamahal ko mga kapatid. Amen. Napakaganda nung
chapter 28 na yun, ano po. Magre-reflect sana ako dun pero wala nang time. Nandito na si Pastor, kasama na natin, ano po mga kapatid. So, mga kapatid, ang magandang reflection ko sa habang hinihintay natin si Pastor, ano, papasok na yun. Ayan. Yung ladder, yung panaginip ni Jacob, ano, nagkaroon siya ng panaginip. Si Jacob ay dating nilalang niya si Esau, diba? Tapos sa kanyang paghayo, bilang nagsisimula siya bilang isang buhay ng mga nanampalataya, siya na naginip. At pagkatapos sa kanyang panaginip, nakakita siya ng hagdanan kung saan from lupa hanggang langit magkarugtong. At yung mga anghel, taas at baba. So, yung hagdanan ay simbolo na tayo ay may connection talaga sa langit. At nasa taas ng langit ay ang Diyos. Ay, ng hagdanan ay ang Diyos. Simbolo naman ng mga anghel na panikpanaog ay tayo mga mananampalataya. Na kung saan sa ating buhay ngayon ay bilang isang mananampalataya, hindi puro pataas ang ating status. Tayo ay taas at baba. At nang maganda dyan, kung tayo pababa man o pataas, kasama natin ang Panginoon. Kasama natin yung mga anghel. Hindi tayo niya pababayaan. Ano? Yan ang isang nakita kong maganda dyan sa Bible reading natin. At sa huli, tayo ay magtatagumpay kasama ni Jesus. Makakapasok tayo sa langit na bayan. Ayan. Ano? Ayan, welcome po, Pastor. God first morning po. At ibigay na natin ang pagkakataon kay Pastor para sa lest we forget. Pastor, good morning po. Ready na po. Good morning po, Kuya Mel. Sa lahat po ng ating mga kapatid. Happy week po. Saan man kayo naroon ngayon, ay patuloy na ang pagpapala ng Panginoon ay ating maranasan. So ngayon po ay May 14. Ang kalayaan mula sa ekstruktura ay hindi kalayaan mula sa mga problema. So tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami nagpapasalamat sa umaga na to. Pinupuri po namin kayo, patuloy na sinasamba, na kayo po ang nagbigay sa amin ng buhay, kalakasan, upang kami ay mabuhay. Salamat, Panginoon, at kayo po ang laging nagbibigay sa amin ng lakas para manatiling matatag sa lahat ng mga problema sa buhay. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig sa amin at sa kasiguraduhan ng aming kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito sa ating talata, 1 Timothy 1:3, pinapakiusap kitang manatili sa Epeso, gaya noong patungo ako sa Macedonia, na iyong atasan ang ilang tao na huwag magturo ng ibang aral. Yan po ang sabi kay Timoteo ni Apostol Pablo, na huwag magturo ng ibang aral. Yan ang kabilin-bilinan. Siyempre po, no, kapag tayo ay sa Seventh-day Adventist, sa church natin, ayaw rin natin na may ibang aral na pumasok doon na hindi naman tinuturo ng Biblia. Di ba? Kung hindi po turo ng Bible, huwag nating pagsalitain sa church. Yan. So, ating pong protektahan ang kawan ng ating pong Panginoong Diyos. Sabi dito, ang mga unang Kristiyano ay maaring may kaunting formal na struktura. Sabihin ng struktura is yung, tignan natin, ang nasa isip ko kasi building pero yung structure noong government ba, di ba? Yung pamamahala, yun yung isa naman sa struktura. Medyo, sabi dito, ngunit malamang na hindi nila nadama ang pangangailangan dito. Total ay malapit naman nang bumalik si Jesus Christ. Oo nga naman. Ngunit si Jesus ay hindi dumating kaagad gaya ng kanilang inaasahan. Yun ang mahirap doon. May inaasahan tayong time na pagdating ni Jesus Christ sa panahon nila, pero hindi dumating. Nagbunga iyon ng problema sa iglesia na kanilang kinailangang bigyang pansin. Kaya noong isinulat ni Pablo ang kanyang mga pastoral na sulat sa 1 Timothy, 2 Timothy at saka Titus, kinakailangan niyang harapin ang paggawa ng mga mekanismo para sa pagpapanatili ng kaayusan sa mga kongregasyon. Ito yung tatlong aklat na ito na tumutungkol sa pastoral ministry ay kumakatawan sa pag-aayos ng sistema sa loob ng church, paano mo-organize, paano mapanatili na ang mga tao ay patuloy na sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ang Adventismo
ay dumaan sa isang katulad na karanasan. Noong Setyembre 1849, so Adventist ito, nakita nila James White na nagipagtalo para sa pinansyal na suporta para sa mga paglalakbay ng mga ngaral ang kilusan at ang pangangailangang suspindihin ang isang babae mula sa samahan. So paano nila sususpindihin yon? Sabi dito, at noong Marso 1850 sa konteksto ng mga puna tungkol sa isang individual na pinaniniwalaan niyang hindi tinawag ng Diyos na maging isang naglalakbay na mga ngaral, sumulat si James tungkol sa pangangailangang kumilos ayon sa kaayusan ng Ebanghelyo. Yun. May dalawang kaso. Base dito sa ating pagkakabasa, may dalawang kaso na dapat na disiplinahin o ayusin yung problema dahil nga sa loob ng kongregasyon nila na binuo ay mayroong naging problema na dapat ang tawag sa atin dyan ay disiplinahin o payuhan o kaya naman ay tanggalin sa membership o ma-disfellowship, di ba? May mga ganung pagkakataon, hindi maiiwasan yan. Pero paano nila gagawin yun? Wala naman silang organization, di ba? So yun yung malaking problema nila. Ang mga pag-aalala ng kanyang asawa ay tila kahanay na sa kanya. Noong Disyembre 1850 pa rin, ang sulat ni Mrs. White, nakita ko na ang lahat ng bagay sa langit ay nasa perpektong kaayusan. Yan, ito po ang sabi noong anghel. Tingnan ninyo, si Kristo ang ulo, kumilos kayo na may kaayusan. Di ba nasa Bible din niya? Nasa Bible din, kinot lang ni Mrs. White. Kumilos kayo na may kaayusan, magkaroon ng kabuluhan ang lahat. Sabi ng anghel, masdan ninyo at alamin kung gaano kasakdal, kung gaano kaganda ang kaayusan sa langit. Sundin ninyo ito. So dito po mga kapatid, nabuksan ang kanilang pananaw na nakita ni Mrs. na mayroon sa langit at ng Diyos na yung kanyang church, yung remnant church sa lupa ay maging maayos din, no? Maging organized din. Sabi po dito, nagpatuloy siya sa pagsalita tungkol sa fanatismo at tungkol sa mga nagwalag dahil sa kanilang mga maling gawin. Kasi yun ang problema eh. Kapag wala kang organization, wala kang mahirap kang magdisiplina ng tao, ng kapatid na nagkamali. Di ba? Bago siya magtapos, ay binanggit niya na kung ang Israel ay patuloy na kikilos, o ibig sabihin niya ay church, alinsulod sa kaayusan ng Biblia, sila ay magiging kakilakilabot na gaya ng isang hukbo na may mga bandila. Ayan, messages. Ang mga naunang alalahanin, ito'y problema ni James White and Ellen White tungkol sa organisasyon ay tila pa rin. Nagkatugma itong mag-asawa. Pareho nilang kinatatakutan ang magulo, panatiko at hindi otorisadong mga kinatawan sa loob ng lumalagong kilusang sa Batarian. At muli, ang unang bahagi ng 1850s ay nakakita ng mabilis na paglaki sa bilang ng mga individual na naakit ng lohika ng pangangaral ng mga Sabatarian. Sa loob ng 3 maikling taon, ang mga tagasunod ng kilusan ay dumami mula sa humigit kumulang 100 hanggang higit sa 2,000 noong 1852. So mabilis silang dumami mga kapatid. Naging 2,000 na sila. So paano mo ito pangangasiwaan? Kung wala kang rules, di ba? Kung walang rules, kung walang sinusunod na guidelines, kung walang doctrine, so iba-ibang aral yon, lagi na lang kayo magtatalo sa loob ng church at wala na kayong magiging tunay na worship. Dahil lahat na lang papasok ng mga maling aral, sasagutin mo lahat yun. So walang kabanalang pag-worship yung mangyayari sa inyo doon dahil nga hindi kayo organized, di ba? Yun na naging nakita nilang problema. Bagaman mabuti ang pag-unlad na iyon, nagdala rin ito ng mga bagong problema at hamon dahil sa kawalan ng istrukturang mas mataas sa antas ng kongregasyon. Yun. Halimbawa, ang mga kalat-kalat na grupo ng mga Sabatarian ay naging madaling biktima ng mga panatiko at hindi otorisadong mga ngaral. Ibig sabihin, yung ibang malayo sa kanila at hindi nila napupuntahan agad, madaling naakay ng maling katuruan, mga kapatid. Tulungan mo kami, Ama, na matutong pahalagahan ang halaga ng istruktura sa iyong gawain tulad ng ginagawa namin sa aming personal na buhay. So hanggang doon na lang yung ating devotional ngayong umaga na pahalagahan ang istruktura na ibinigay ng Panginoon. Yan, na ginagawa sa ating buhay. So mayroong dapat na structure ang ating church
batay doon sa unang panahon kasi magiging magulo nga. Kaya sa atin sa Seventh-day Adventist ngayon, meron na tayong nabuong structure. Na dyan na mayroon tayong local church, local churches, meron district, may area, di ba? At yung pong binubuo ng mga areas ay meron tayong mission o conference. O, sa dami ng mga mission and conference, meron tayong union. At yung bumubuo sa union ay ang SSD, yung mga division, at yung division ay yung General Conference. Yun ang bumubuo sa division. Bakit mga kapatid? Kailangan natin na mayroong structure na gano'n dahil magiging magulo yung pong ating, yung pong iba't ibang uri ng tao na pare-pareho ang paniniwala. Kailangan ma-organize ng gano'n dahil magiging magulo yung pagsamba natin kapag walang structure. So ang Diyos ang nag-design ng gano'n mga kapatid. No? Naglalaan siya ng mga leader sa mga grupo para pangasawaan ang mga grupo na ito para mag-worship sa Panginoong Diyos. Pero ang ayaw lang ng Panginoon, merong hari. Yan lang po yung tatandaan natin, merong hari na wala na siya lang susundin at hindi na yung Panginoong Diyos ang susundin. Yun lang ang ayaw ng Panginoong Diyos. Yun lang yung pagkakamali ng Israel noon. Niluklok si Saul. Di ba? No, naging hari din si David. So, bagamat ayaw yun ng Panginoong Diyos, dahil mabuti ang Panginoon, no? Nandun pa rin yung biyaya ng Panginoon kahit na hindi ito ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos magkaroon sila ng hari. So tayo mga kapatid, patuloy natin purihin ang ating Panginoong Diyos at ibahagi natin ang mabuting balita. And then tayo mga elders, tayo mga leaders na nakakaalam ng katotohanan, kinakailangan din na ating protektahan ang kawan ng Panginoong Diyos sa mga maling araw. Dahil ang Seventh-day Adventist Church ngayon ay meron ng organisasyon. Yan. So purihin natin ang ating Panginoong Diyos ngayon pong umaga na ito na meron tayong Diyos na gumagabay sa atin, hindi lang sa ating local churches, kundi sa buong sanlibutan na ating church. Yung World Church, mga kapatid, ay ang Diyos ang nagpuprotekta. So pagpalain ang bawat isa sa atin and happy New Week po sa inyong lahat. God bless po mga kapatid. Amen. Ayan, maganda yung lesson natin na ito. Ano po? At pinakita rito na noong una kasi ayaw ng mga whites tsaka ni Bates na magkaroon ng organisasyon dahil kala nila si Jesus ang Diyos ang hari at paparating naman na si Jesus din na kailangan pero nakita nila na sa kanilang mismong sa loob na kanilang iglesia o kongregasyon ay nagkaroon ng di pagkakaunawaan, nagkaroon ng kalituhan, kaguluhan. Hindi maganda pag walang organisasyon. Then later nakita na Mrs. White na sa langit napakaganda ng kaayusan, perfectong kaayusan sa pamumuno ng Diyos. Inadapt nila ngayon yung organisasyon. Kaya ngayon ay maayos ang ating struktura at organisasyon. Yan ang gabay ng Diyos sa ating buhay. Kaya tandaan natin kapag may hindi maganda sa ating buhay, kailangan natin tumingin sa Diyos para maging maayos ulit yung ating buhay at magtiwala tayo sa Kanya. Bago tayo lumipat ulit doon, ay tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat pong muli sa lesson na ito na nagpapakita na kayo ang Diyos ng kaayusan, kayo ang Diyos ng pag-ibig. Hari nawa sa aming buhay, kung mayroong hindi kaayusan sa aming pamilya, sa aming nasasakupan, sa aming iglesia, pamuluan niyo po kami, makita namin ang inyong perpektong kaayusan dyan sa langit na bayan na may apply din namin sa aming maliit na church, maliit na simbahan, maliit na bahay, maliit na pamilya na magkaroon ng isang magandang kaayusan sa pamumuno po ninyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo po ay lumipat muli sa kabila. Maganda yung ating ngayon. At least yung Bible reading na kasabay tayo. Nakapag-reflect din tayo. At patuloy na mas matututo pa ng iba pa. At muli tayong mapapalapit kay Jesus ng mas marami, mas malalim pa. Connecting. Okay. Higit sa lahat, yung pong larawan po ng tunay na self-sacrifice sa marami sa ating mga kapatid na mga hindi naman angat ang buhay. Ito po yung nakita ko dito sa reading natin. Siguro po ay mabuting ating muling basahin at damahin kung ano ang
emosyon ng sinusulat po ito ni Sister White. Ako po ay naniniwala nung sinusulat po niya ito ay nakikita niya ang pagsasakripisyo ng mga kapatid nating hindi ang mga ordinaryong buhay lang. At ako po ay nakakadama ng pagiging mabigat na accountability at responsibilidad habang ito po ay aking binabasa. Families in poverty, see that mga kapatid, simula pa lang, simula pa lang ay tukoy na kagad tayo. Yung general nating mga kapatiran. Families in poverty who had experienced the sanctifying influence of the truth and who therefore prized it and felt grateful to God for it, have thought that they could and should deprive themselves of even the necessities of life in order to bring in their offerings to the treasury of the Lord. Some have deprived themselves of articles of clothing which they really needed to make them comfortable. Others have sold their only cow and have dedicated to God the means thus received. In the sincerity of their souls, with many tears of gratitude, it was their privilege to do this for the cause of God. They have vowed before the Lord with their offering and have invoked His blessing upon it as they sent it forth, praying that it might be the means of bringing the knowledge of the truth to souls in darkness. The means thus dedicated has not always been appropriated as the self-sacrificing donor's design. Covetous, selfish men, having no spirit of self-denial or self-sacrifice themselves, have handled unfaithfully means thus brought into the store, under the treasury, and they have robbed the treasury of God by receiving means which they had not justly earned. The unconsecrated, reckless management has squandered and scattered means that had been consecrated to God with prayers and tears. To the end, ang sabi po ni Sister White, kahit po yung mga mismanagement ng mga pagmamahal ng mga kapatid na ibigay nila, mahihirap, pero pinilit nilang ibigay ito sa dulot ng kanilang pag-appreciate sa tinanggap na katotohanan na pagpapala galing sa Diyos. Sabi dito, itong mga taong ito, tapat pa rin po silang ginagawa kahit nakikita nilang hindi faithful yung mga nagmamanage. Even though the means that thus consecrated be misapplied so that it does not accomplish the object which the donor had in view, the glory of God and the salvation of souls, those who made the sacrifice in sincerity of soul, with an eye single to the glory of God, will not lose their reward. Ipinakikita po sa ating binasa na ini-encourage po tayo na magpatuloy lang po tayo magtapat sa ating commitment sa ating Panginoon, yung pagtatalaga natin sa Panginoon na ginagawa nating dinideprive ang ating mga yung mga comforts natin, yung kaginawa natin in appreciation sa katotohanan na tinanggap natin na ating binabahagi sa iba, na tayo nag-offering, binabalik ang tapat ang tithes. Magpatuloy lang tayo doon sa kabila na nakakakita po tayo ng mga leader na walang pakundangan, na hindi kinukonsider ang mga kabanalan nito na misappropriate ang tamang paggamit. Habang ito po'y binabasa ko kahapon, bigat na bigat po yung
balikat ko mga kapatid, yung banal na tungkulin na alagaan po itong mga sakripisyo ng mga kapatid. Idalangin niyo po kami na sana po maingatan namin ang kasagraduhan ng mga perang ito, na maging tama po yung mga desisyon namin para hindi po namin ito ma-desecrate. Masunod po namin yung mga plano ng Diyos para sa ating lahat. Umunlad yung gawain, hindi po ang sino-sinong tao na magkakaroon po ng personal interest sa kabangyaman ng Panginoon. Idalangin niyo po kami mga kapatid. Damandama po namin ang mga pagsasakripisyo na ginagawa po ninyo. Isusubo nyo na lang. Ibibigay nyo pa sa gawain ng Panginoon. Nakakakita po kayo ng mga manggagawa na hindi po sila tapat sa tungkulin. Magpatuloy po kayo magtapat mga kapatid. May gantimpala po kayo sa Panginoon. Hindi man po kayo makatanggap ng mga gantimpala sa lupa. Idalangin niyo po yung mga leader. Mahirap po ang tungkulin ng mga leader. Mahirap ang desisyon sa komite. Kung nakakakita po kayo ng mga kapintasan sa pamamahala, buong pagpapakumbaba po kami nagpapasakop sa inyo. Sabihin niyo lang po kami para maitama po kaagad. Ayaw po natin maligaw tayo sa paggamit ng mga advokasya natin dito. Gusto natin maluwalhati ang Diyos sa lahat ng mga paggamit. Sasamantalahin ko po yung pagkakataong ito mga kapatid. Maraming salamat po sa commitment ninyo sa pagtatapat sa gawain ng Diyos. Magpatuloy po kayo mga kapatid. Hindi po kayo lalagpasan ng Diyos. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo. Magtiwala po kayo. Huwag po kayo magpapa-apekto. Amen. Sa mga nakikita po ninyong hindi mga tapat. Tandaan po ninyo, ang mga tapat po ay may gantimpala sa Panginoon. Amen. Amen. Amen po. Amen. Huwag kayong papahawa sa mga hindi tapat. Amen. Magpatuloy po kayo mga kapatid. Marami pong salamat sa inyong pagmamahal sa gawain ng Panginoon. Hindi po tayo palagi magkakasama. Pero tatandaan po ninyo, isang araw, magkakasama-sama po tayo ng mga tapat sa piling ng ating Panginoon. Amen. 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 Amen po, Pastor. Amen. 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 Maraming salamat po Amen po, Pastor. Amen. sa ating po ang ating Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. At tunay po na tayo ay pagpatuloy sa ating pong pagtatapat sa ating pong Panginoon, mga minamahal. So meron pong tayong babas mga komento ng ating pong mga kapatid dito sa ating chat box. Ang sabi po dito ni kapatid na Edmond, bilang takeaway po mga kapatid, manatiling tapat ang Diyos kahit may nakakagawa ng pagkakamali. Hindi nasasayang ating pagbibigay at pagbabalik. Ang kaloob ng puso ay higit na mahalaga kaysa sa panlabas na resulta o representasyon mga kapatid. Discussion question. Maraming salamat po dito. Galing sa kapatid na Melvin. Ang sabi po ng kapatid, at kung kayo po ay mayroong maibabahagi sa discussion question na ito, paano natin mapapanatili ang pananampalataya at kagalakan sa pagbibigay kahit alam nating minsan maaaring maabuso o magamit sa maling paraan ng ating mga handog. So, paano po mga minamahal na mga kapatid? Mag-share ho kayo ng inyong mga nasa isip para ho mabigyan ho natin ito ng
magandang disposisyon sa ating pong kalagitnaan ngayon po umaga. Napakaganda po ng tanong na ito, paano po natin mapapanatili ang pananampalataya natin at yung ating pong kagalakan sa pagbibigay. Kahit alam po natin minsan maaaring maabuso, no? Maaari kung magagamit po sa maling paraan natin po mga handog. Meron po bang may babahagi po kayo, mga minamahal na mga kapatid? Pastor, medyo konti lang po, Pastor. Sige po, Sister Lolit po. Nung last po na sinabi ni Pastor Jerry doon sa yung highlight niya na tungkol doon sa mga kapatid na hindi nagtatapat. Yung niyo po napakagandang inspirasyon po na makita yung mga kapatid na hindi nagtatapat. Na, kagaya po ng sinabi ni Pastor Jerry kanina na huwag natin tingnan yung mga kapatid na hindi nagtatapat. Ang tignan po natin mga kapatid at nanamin natin yung ano ang pangako ng Diyos sa mga taong nagtatapat. No, ako po, hindi pa man po ako na nakakapakinig nitong atin pong COP. Although na nabibigay ko po yung tamang 10% ng tithe, doon po nakikita ko yung gawain ng Panginoon. Sa amin pong iglesia, napakaliit ng aming iglesia. Paano pa kung hindi tayo magtatapat, ay hindi po tayo makakatulong sa gawain ng ating Panginoon. Iisip ko po noon, 50% kung tayo ay magtatapat sa ating offering, ang isip ko po noon ay 50-50. 50% sa atin pong missions, 50% na maiiwan sa iglesia ay napakaliit. No, napakaliit para sa gawain ng Panginoon. Aasa lang ba tayo sa tuwing manghihingi tayo sa misyon, paano kung hindi makapagbigay ang misyon dahil nga napakalaki, napakalawak ng gawain. Kaya nga po, ang laki ng natutunan ko dito sa 10% more ng ating COP. At dito ko rin po naramdaman yung kabutihan ng Panginoon. Pag tayo pala ay nagtatapat doon sa ating pong tinatawag na COP, 10% more, makikita natin hindi lamang po financially na pagpapala yung ating natatanggap sa ating Panginoon. Yun lamang pong health, yung kalusugan po ay napakalaking blessing na po. Kaya bakit hindi pa po natin gawin ngayon yung pagtatapat sa ating Panginoon? Sabi ko nga, maging inspirasyon natin yung mga taong hindi nagtatapat ay hindi natin dapat tingnan. Kundi tingnan natin kung gaano ang pangako ng Panginoon sa mga taong nagtatapat. Amen. Salamat po at happy God first morning po. Maraming salamat po, Sister Lolit. Nakaka-inspire po kayo. Salamat po. So, mga kapatid, so sa ating giving ay dahil unang-una ang Diyos ang halimbawa ng pagbibigay. Pangalawa, sapagkat ang Diyos ang unang pumibig. Inibig tayo ng Diyos, tumugon tayo sa pag-ibig ng Panginoon, ay dapat makita sa atin ang ating pagtugon sa katapatan, sapagkat ang Diyos ay tapat, tutugon tayo sa Diyos na may katapatan. Giving, it talks about faith, it talks about response to God's love, it talks about character development, mga kapatid. Yung reward ay kusang ipagkakaloob ng Diyos yan kahit hindi hihingin. Ang pagpapala ng Diyos, ipagkakaloob ng Diyos yan sa mga tapat. Ang langit ay gantimpala, sa langit ay gantimpala yon, mga kapatid. Pero dahil tayo tumugon sa pag-ibig ng Diyos, dahil tayo tumugon sa katapatan ng Panginoon. Yung tanong ni kapatid na Melvin ay paano, sabi ito, basahin ko, ano dito, basahin ko lang. Paano natin mapapanatili ang pananampalataya at kagalakan sa pagbibigay kahit alam natin minsan ay maaaring maabuso o magamit sa maling paraan ang ating mga handog? So, meron tayong isang turo na sa stewardship. Stewardship, it removes worry. So kapag nagtapat ka na, mga kapatid, o kapag ikaw ay nagbigay,
yung iyong ikapu at handog na iyong ipinagkaloob ay yung pananagutan mo, nagawa mo na. Yung tungkulin mo, yung tugon mo sa Panginoon ay naibigay mo na. Nagbibigay tayo hindi dahil sa tao na nangangasiwa sa simbahan. Nagkakaloob tayo dahil unang-una may pagpapalang pinagkalooban Diyos. Unang-una naramdaman natin ang pananampalataya, pagpapahayag ng ating pananampalataya, pagtugon sa katapatan ng Diyos. So nagtatapat tayo hindi dahil sa tao. Kasi kung dahil sa mga taong nagkamali, nag-abuso, hindi na rin tayo magtatapat. So nagtatapat tayo dahil unang-una ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mapagbigay. So ang Diyos ay sagana sa pag-ibig at biyaya. So naramdaman mo 'yon. So it removes worry kapag ikaw ay unang nagtapat sa Panginoon. So ang motivation ng ating pagbibigay, mga kapatid, ay dahil ang Diyos ang unang bumibig sapagkat ang Diyos ay tapat sa atin. Ngayon mga kapatid, tayo naman na nasa church board o kami naman na nasa opisina, nagtapat na mga kapatid, ibinigay na mga mahihirap na mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, ang laging binabanggit at pinag-uusapan ng ating Pangulo na si Pastor Jerry, sabi niya minsan, sabi niya ang bubuhat sa ating gawain ay ang mga class B, class C na mga kapatid. So sapagkat kunti naman ang ating mga kapatid na may kakayanan o may tapat mga kapatid na class A, ibig sabihin sila yung mga mayayaman o sobrang yaman. Marami sa mga kapatid natin ay empleyado lang, marami sa kapatid, sorry to say empleyado lang, mga empleyado. So marami sa ating mga kapatid ay mga small businesses na may-ari ng mga maliliit na pinagkakakitaan. Ang iba naman ay talagang mas mga ganun ba, yun ang ating mga pangkaraniwang miyembro. Kapag ang bawat kaanib na ito ay nagbigay mga kapatid, so tayo po, ulitin ko, tayo pong nasa church board. So kami naman na nasa opisina ay walang inilalabas na pera kapag ito ay hindi napagkasunduan ng church board. So pagkamisan mga kapatid, kahit tayo elder, pagkamisan elder, ako pastor, so naabuso, wag po nating abusuhin yung ating tungkulin sa pangangasiwa ng kaperahan. Kaya nga meron tayong board na siyang nag-approve ng bawat budget. So para po maiwasan natin ang pag-abuso o ang maling pamamaraan, dapat bawat pera na inilalabas sa church board, bawat pera na inilalabas ng iglesia ay dapat ito ay napagkasunduan ng church board mga kapatid. Kahit po pastor ay hindi automatic na kukuha na lang ng pera sa kabangyaman. Lahat dapat po yan ay approve mga kapatid. So ako po pastor, talagang hindi ako mahawak ng pera. Kahit na anong pera, nag-treasurer din po ako ng area. So ganun po, matagal din po nag-treasurer ng area for almost 6 years. So dapat lahat ng pera na ating hinahawakan ay dapat approve ng church board mga kapatid. So ang sagot ko dito kay Brother Melvin, nagbibigay tayo, yung pananampalataya natin, yung kagalakan natin ng ating pagbibigay, mapapanatili natin habang tayo ay nananatili kay Kristo at patuloy tayong nananalig, nagtatapat at nagtitiwala sa Kanya. So mga kapatid naman sa church board at sa amin dito sa opisina, ay idalangin nyo kami, sabi ni Pastor Jerry, na aming mapanghawakan, mapangasiwaan ang bawat piso na pumapasok sa kabangyaman ng ating Panginoon mga kapatid. So marami pa sana sagot ito, kaya lang baka mayroong ibang sagot pa ang mga kapatid sa tugon na ito. So yun po mga kapatid, pagkamisan may mga kapatid na lumalapit sa akin, so mga treasurer. So pagkamisan ang burden nasa mga treasurer mga kapatid. So nakikita nila. So ang simple lang, kung walang approval ang church board, wag po tayo magre-release kahit magalit yung pastor, kahit magalit yung elder. So simple lang ang principle. Ito dapat ay napagkakaisahan
ng church board, mga kapatid. Sige, Oh. yun lang. Baka marami pa po sagot dito. Maraming salamat po, Pastor Nelson, sa inyo pong ibinahaging kasagutan para po sa pagbubulay-bulay po na yun. Atin pong anyayahan si Brother Melvin para po sa kanya namang maibabahagi para po doon sa atin pong mga katanungan ito na atin pong makakapulutan po ng karagdagang kaalaman at bagay-bagay upang kung paano po natin gagawin ang ating pong katapatan sa ating Panginoon. Go ahead po, Brother Melvin po. Okay po. Maganda yung discussion question na yun, ano. Minsan sa aking buhay nangyari din yan, ano. Dati marumi talaga yung isip ko pagdating diyan sa tithes and offering. Kaya dumating ako sa punto na sa halip na ibigay ko sa church, itinutulong ko sa aking sariling pamamaraan. Kaya ako nagpapasalamat dito sa CLPM. Salamat sa Panginoon at tinala ako rito sa CLPM, ano, na sa ating programa na ito. Nakita ko talaga yung tunay na nais ng Diyos, ano. At yan ay naiwasan ko na yung ganun, ano. So papaano natin mapapanatili ang pananampalataya at kagalakan sa pagbibigay, ano po. Kahit alam natin minsan ay maaari, ibig sabihin hindi lagi, ano. Possible talaga na mangyari na magkakaroon ng ng pang-abuso o maling paraan ng ating sa paggamit sa ating mga handog. Pero mga kapatid, sabi nga ni Pastor Jerry kanina, no, una-una ay pagka isinuko na natin yung ating puso, magalak tayo nagbibigay at tayo ay nagbibigay ng tapat, ano po, ay may babalik sa ating mga reward. Ayan, may babalik sa ating mga reward. Ngayon naman yung pagka preparation day, pag Friday, giniyak na natin yung ating tithes and offering. Pag nailagay natin sa sobre, samahan na natin ng panalangin, mga kapatid. Panalangin natin na una-una yung ating local church organization. Pangalawa, yung ating mission na ito ay magamit sa tama, ano po. At hindi naman natin dapat iisipin yung mali. Huwag na natin isipin yung mali, mga kapatid. Para yung ating mapanatili natin yung pananampalataya at ang galang sa bibigay, huwag na natin isipin yung negative, ano po. Huwag natin isipin yung negative. Bagkus isipin natin na ito ang ating binigay, makakatulong sa local church, makakatulong sa global, at patuloy ang reward na ibibigay sa atin ng Panginoon kapag tayo ay nagtatapat sa Kanya, nagagalak na nagbibigay at patuloy na nagtatapat sa Kanya, mga kapatid. Walang pangit na resulta yung pagbibigay ng tapat at may kagalakan sa puso. At isa pang reflection ko dito, ano po, kanina doon sa Bible reading, yung hagdanan ni Jacob na napanaginipan, ano, bilang isang mananampalataya, mga kapatid, kapag tayo nagsimula ng mangako at magtapat sa Panginoon, nagsisimula na rin yung ating spiritual journey, ano po. At pagkatapos nun, ang mga anghel ay panikpanawag sa mga hagdanan. Ibig sabihin ng buhay natin, mga tapat na mananampalataya, akyat baba, ups and down din yung buhay natin, ano. May mga problema darating sa ating buhay, hindi naman walang problema ang nagtatapat sa Panginoon, lagi nga mayroon, ano. Pero ang maganda, kasama natin ang Panginoon. Yung simbolo ng mga anghel bilang mananampalataya na taas baba sa hagdanan, kasama natin ang mga anghel ng Diyos. Taas baba rin ng habang tayo tumataas, kasama natin ang mga anghel, kasama natin ang pag tayo na may bumaba, kasama natin ang Diyos para tayo muling itaas, mga kapatid, ano. Kaya yan, ang pagtatapat sa ating Panginoon, sa pagiging isang tapat na katiwala, ay tunay na tataas ang ating pananampalataya. Huwag tayo mag-isip ng negative at patuloy na tanggapin natin yung reward, po. Ang unang-una po nga, bago nga tayo maging tapat, may reward na eh. Pero pag tayo naging tapat, much more reward ang ating matatanggap. At pinaka-ultimate sa lahat, yung reward sa langit na bayan, dahil doon tayo nag-ipon ng kayamanan. God bless morning po sa ating lahat. Amen. 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 Thank you so much po, Brother Melvin, sa inyo pong pagbabahagi. Ayan po, mga kapatid, gusto ko lang pong basahin ang ating pong mga komento dito po sa ating chat box. Ang sabi nga po dito ay isiping hindi ka nga nakapag-Shopee pero nakapag-COP ka naman. At sabi pa nga po, isiping manatiling tapat ang Diyos at ang Diyos po, isiping manatiling tapat, ang Diyos po ang maghahatol. Ayan. Okay? Sabi nga po dito ng isa pa nating kapatid, huwag
na nating tingnan ang iba, ipag-pray na lang sila at magpatuloy tayo sa na maging halimbawa bilang mga leader po mga kapatid. Sabi naman po ay amen, no? So sabi nga po dito ay amen and amen po, Pastor Friend. Po para to kay Pastor Jerry. Ngayon ang sabi po, napakalaki ng ating utang na loob sa pagtatalaga sa atin upang maging isang kamanggagawa niya sa gawain ng pananalapi, mga kapatid. Sabi pa nga po, ay good morning sa lahat. Yung pinag-usapan na ikapo kahapon, tama po, no? Pag tayo po ay maging tapat sa ating Panginoon at ibigay ang tama, pagpapalain, dahil ako po subok ko na ang Panginoon yung pagtapat tayo sa ikapo, hindi tayo pagkukulangin. Sabi po ni Sister Nida po, no? Sabi pa nga po ni Pastor Carl Ligo, amen po. God bless your leadership, Pastor Jerry. And sabi pa nga po ni Sister Galang, God bless your ministry, Pastor Jerry. So, sabi po ni Sister Lazaro, blessed to have a pastor like you, Pastor Jerry, na nagbibigay sa amin ng motivation na magpalakas at magpatuloy lang kahit may mga sagabal dahil ang Diyos ang nakakakita ng ating mga ginagawa. Ipanalangin natin ang mga umaabuso at hindi tapat. Tunay na nakikita natin ang mga ito. Masakit po talaga sa dibdib ang paglapastangan. Nawa magawa natin ang pagpatuloy at huwag manghina. Maging inspirasyon natin ang ating Diyos. Okay, so sabi nga po ng ating mahal na Pangulo, keep our leaders in your prayers po mga minamahal na mga kapatid. At sabi nga ni Pastor Nelvin, may mga hindi nga tapat sa hanay ng mga members at manggagawa ng Diyos. Huwag nawang maging dahilan ito para maapektuhan ang ating katapatan sa Diyos. Ako iniisip ko na lang sa langit, sigurado naman wala doon ang mga hindi tapat sa Diyos. Ating isipin ang Diyos ang nakakaalam ng ating katapatan at yun ang mahalaga po sa atin mga minamahal na mga kapatid. Okay? So ang sabi po dito, prayer is the key. At ang sabi nga po ay para kay Pastor Nelson sa kanyang binanggit at sinabi kanina, amen po Pastor Nelson, tama po kayo. Happy God first morning. Sabi pa nga po, huwag po nating isipin na gagamitin ng ating mga leader sa kanilang pansariling kapakanan. Basta ibalik natin ang para sa Diyos. Ang Diyos ang mag-iingat sa mga bagay na ito. Sabi po ng kapatid na si Alejandro. At sabi nga po ng ating mahal na Pangulo, I humbly seek your prayers mga kapatid. Palagi po ninyo kaming isasama sa inyong mga pananalangin at mapamahalaan ng mabuti ang pagsulong ng gawain ng Diyos sa paggamit at pamamahala ng mga resources sa storehouse. Ayan po mga kapatid, tayo po ay magdalanginan sa isa't isa. Lalo tigit ang atin pong mga leaders, ay atin pong ipanalangin ang ating mga pastors, ang ating pong mga members, ay atin pong sama-samang ipanalangin. Sabi pa nga po ni Pastor Joel, ang taong tapat sa Diyos ay bukas palad sa pagbibigay. Ito'y pagsamba ng puso at patunay ng tiwala sa Kanya. Sa tamang panahon, ibinubuhos ng Diyos ang pagpalang higit pa sa inaasahan. Ang sabi pa nga po sa pagpapatuloy ni kapatid na Alejandro, ako po kasi pastor, kapag ibinigay ko na dito, di ko na iniisip kung saan gagamitin ng ating mga leader. Basta ang sa akin po, ibinalik ko ang aking bahagi na po ng Diyos ang bagay na yan. Ayan, sabi po. God bless you po sa commitment, no? Sabi natin po mahal na Pangulo. God bless you po sa inyong mga commitment sa ating Panginoon, mga mahal na mga kapatid. At ito po mga kapatid, malapit na tayo patapos. Ang sabi nga, pangako at pag-ibig ng Diyos siyang dapat matutuhan, patuloy na alamin ang kalooban. At ang sabi nga po ni Sister Mildred, yes, ipanalangin hindi lamang ang mga di tapat, kundi ang mga namumuno sa gawain at mga kapatid na concern sa bagay na yan sapagkat hindi madali ang sitwasyon nila at palagi nandyan si Satan para sila ay tuksohin. Sabi pa nga po ni Sister Rebelen,
ang ating Panginoon ay laging tapat sa kanyang mga pangako, kaya dapat ay tayo din na mga katiwala ay maging tapat din sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay sa ating tamang tithe and COP, dahil ang Panginoon ang unang umibig sa atin, hindi ganti, dapat ay maging tapat din at naibigay na natin. Huwag na nating isipin na kung saan napunta, basta ang importante ay naging tapat tayo sa atin pong Panginoon, mga kapatid. At ang sabi pa nga ni kapatid na Clemente, depende po sa kung gaano po kalalim ang ating pagkakilala sa Diyos at kung gaano kalapit ang relasyon natin sa Kanya. Doon po magre-react sa kung paano tayo magbibigay ng handog. At po, kapag hindi po tayo tapat sa pagbabalik at sa paghahandog, ibig sabihin mababaw lang ang ating pagkakilala. Ayan po, no? Amen. So, sabi nga ng ating mahal na Pangulo, ang isang awitin, more love for thee, of Christ, mga kapatid. At ito po, sabi nga, kung hindi po tayo close relationship sa Diyos, hindi po natin may babalik ang ikapo at hindi natin may bibigay ang tamang handog. Kaya ang pagbibigay ay depende sa kung gaano kalalim ang relasyon natin sa Diyos. At ang kauli-ulihan, dito ho, ang taong tapat, sabi ng kapatid na si Marisa, ang taong tapat ay pagpapalain. Ang taong di tapat ay may ganting palo. Ayan po. Maraming salamat po mga kapatid sa inyo pong mga napakagandang reflections na atin po napakinggan at atin po nabasa sa umaga pong ito. So, Pastor, po, sa FB, yes okay po, lang po. Go ahead po, pakibasa po. Kabul ko lang, dalawa lang po to. Okay po. Sabi po ni Sister Rose Villa Mendez, Amen po, Pastor. Ang pagtatapat po sa gawain ng buong puso ay isang kagalakan para sa pagmamahal sa Diyos. Maraming paraan ng Diyos sa kanyang mga anak para tayo ay pagpalain sa lahat ng mga bagay. Kaya ang tapat na pagbibigay sa ikapu at handog, ito'y malaking biyaya para sa mga umiibig sa Diyos. Para sa akin, pagmahal natin ng Diyos, tayo ay aakayin sa pagtulong sa gawain. Kahit sa anong paraan, masaya ang tumutulong sa gawain ng Diyos. Ito'y karanasan ko po, hindi ako ma-acknowledge sa mga kapatid. Ang importante, alam ng Diyos ang aking puso, purihin ng Diyos. Amen po. Salamat po, Sister. Si Brother Alex Rigor, always priority the work of God para mailagay sa tamang paggamit ang mga resources ng Panginoon. Amen. Yun na po. Back to you, Pastor. Salamat po. Okay. Thank you so much. At Si Pastor Joey yes po, atin pong mahal na Pastor Joey. Yes po. Go ahead po. Magandang umaga po. God first morning po sa lahat. Gusto ko rin pong mag-reflect. Ang katapatan po ay personal na responsibility at hindi po ito natatagpuan sa iba. Ibig sabihin, hindi ako magtatapat dahil tapat ang iba. So, personal na pananagutan at personal na responsibility. Parang kwan lang po yan Parang kaligtasan yan Hindi natin isinasalig ang ating kaligtasan sa iba, kundi ito'y personal na relasyon sa Panginoon. Hindi natin isinasalig ang katapatan natin sa iba, kundi ito ay personal kong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kapag ang katapatan ay iginagaya sa iba, ibig sabihin, kapag yung iba ay nagkamali, magkakamali na rin tayo. Yun yung mapanganib. Minsan kasi we are being driven by those zealous people around us, those faithful around us. Para bagang dahil tapat ang pastor namin, tapat din kami. Ay kung nagkamali yung pastor, ay hindi na rin kami magtatapat. Bagamat totoo mga kapatid na pagkaminsan ay nagiging motivating factor natin yung ating pong mga manggagawa, mga leader, para tayo po ay magtapat. But at the end, ito po ay personal po nating accountability and responsibility sa harapan ng ating pong Panginoon. Ang pinakamaganda doon talaga ay hindi tayo dapat maging driven ng sinuman, positive or negative outcome ng ating pong buhay. Dapat ay ito po ay personal nating pakikipag-ugnayan at desisyon sa ating pong Panginoon. Yun lamang po ang aking simpleng reflection.
Salamat, Pastor Joey. Salamat po. Amen. Pastor, ang time check po tayo. Ang oras po natin ay 5:22. Bago po ako bago po matapos ang panahon ay nais ko pong mag-share pa ng isa pang mahalagang naidulot sa akin ng pag-aaral na ito, specifically kasi talaga mga kapatid, kahapon ay binabasa ito umiiyak na kagad ako kasi nare-reflect po sa akin yung alam niyo ako ay ikot ako ng ikot nung nasa NPUC ako, punta ako sa mga liblib. Ang gusto ko pong pinupuntahan yung mga lugar na tinitignan ko yung mga karaniwang buhay ng mga kapatid sa Palawan, sa Mindoro, sa Bela, lahat po yan mga kapatid. Alam niyo ho, wala, hindi ko ma-resist, hindi ko po maiwasang lumakas talaga, lalakas at lalakas ka. Alam niyo po, yung pinakamahirap na offering na kita kong masayang-masaya yung nagbigay ay nung ako po ay nasa Kalinga, Apayao. Dulo na po yun mga kapatid. Sinadya ko pong yayain yung isang director natin doon sa MPM. Pumunta po kami doon sa pinakaliblib na ang mga kapatid po doon ay halos walang cash na hawak. Ang kanila lang na principle ng hanap buhay ay nasa trade-in pa po sila, nagbabarter po sila. Alam niyo po, mga handog po doon ay munggo, mayroon pa iba sitaw. Yung mga kapatid na nagtatrabaho sa gobyerno, lalo yung mga guro, ay binibili po nila yung mga gulay na yun at mga munggo para ma-convert into cash, para ma-remit sa storehouse. Alam niyo mga kapatid, talagang doon ko na-reflect na kaming dapat na mga manggagawa. Kung mayroon po mga pastor dito nakausap ko, yun po ay nakaka-inspire na magtapat na maglingkod. Nakaka-inspire po mga kapatid. Ako inspire na walang dahilan na hindi po ako magiging faithful na manggagawa, magsipag. Hindi ko dapat kunin ang atensyon ng kahit na sinong mga kapatid. Hindi ko dapat i-please ang kahit na sino. Magtatapat lang ako, magtatrabaho, maglilingkod. Dahil sa mga kapatid na itong mahihirap ang buhay, pinipilit nilang dalhin ang lahat ng kanilang kabuhayan, faithfulness sa pagtatapat nila sa pagbabalik ng tithes and offerings. Alam niyo mga kapatid, yung mga kapatid na yan, naglalakad, magdala lang ng kanilang mga papuri sa Panginoon. Marami sa kanila ay galing sa sakahan, na buong maghapon o minsan yung iba ay isang linggo nagtatrabaho, nagtitiwala sila sa Panginoon na sa pagtatapat nila sila po ay hindi pababayaan ng Panginoon. Yun ho ang inspirasyon ko. Personally, yun po ang inspirasyon ko. Kaya habang binabasa ko po ito, nararamdaman ko yung bigat ng responsibilidad na yung lahat ng mga perang papasok sa storehouse ay dapat na alagaan mabuti kasi bunga yan ng pagmamahal ng mga kapatid, pagtatapat. Yung mga kapatid nating may mga kaya, na-encounter ko po yan lahat sa Bicol, sa iba't ibang lugar, mga may kaya, na-discourage na po silang entrust ang kanilang mga pagtatapat sapagkat medyo malaki ang kanilang significant na ikino-contribute. Ginagamit na ho nilang personal ang kanila pong mga tithes kasi hindi daw po minamanage ng mabuti. Bigat na bigat po ang kalooban ko. Hindi ko alam paano sila hihikayatin o kumbinsihin. Ang tangi ko lang alam, hindi lahat ay ganoon ng mga manggagawa na nagwawaldas ng mga ipinagtiwala ng mga kapatid sa storehouse. Hindi lahat ganoon, mga kapatid. Meron talaga, hindi maiiwasan. Pero mananagot kaming lahat sa Panginoon. Mananagot kaming lahat sa Panginoon bilang mga leader. At kayo po, huwag na po kayo sumama sa kapananagutan ng mga hindi tapat. Magpatuloy po kayo sa pagtatapat, mga kapatid. Hayaan niyo po na inspire kayo ng mga tapat pa na nabubuhay ng mga tapat sa kabila ng kanilang kahirapan. Kaya niya mga kapatid, ang aking pong katwiran dito, totoo po na
ah, yung pong mga hindi tapat ay hindi natin dapat tularan. Pero ang akin pong pangangatwiran ay inspire naman po natin yung mga kapatid na nagsisikap maging tapat sa kabila ng kahirapan. Inspire natin sila. Huwag nating ipakipagtalo ang pamumuhay nating tapat. Huwag nating ipakipagtalo. Pag nagte-testimony po tayo, that inspires everybody. Kaya gusto ko po kayong himukin na palaging magbigay kayo ng mga patotoo na nakaka-inspire. Baka may mga kapatid tayong nadi-discourage na magtapat. Sana ikwento po ninyo yung paano kayo naglalakbay sa pagtatapat sa Panginoon. Para po ma-inspire po yung iba. Hindi po para sa kanino pa man, kundi kayo po mismo ma-inspire nyo sarili nyo, paano nyo ma-express yan yung mga tao na hindi na halos makagulapay sa pagod, ay nadi-discourage na sila, tapos makakabalita pa sila ng mga negative, paano ginagamit ang mga resources na hindi tapat, misappropriate. Mga kapatid, inspire po natin sila. Magkwento po kayo. Okay? Huwag ho nyo ipakipagtalo yung testimony ninyo kasi testimony niyo po yun. Walang pwedeng makipagdebate sa inyo doon. Walang pwedeng makipagdebate sa inyo. Huwag niyo rin pong ipilit yung testimony niyo sa iba. Yung pong testimony ninyo is to serve as a testimony of God's faithfulness to your life and let everybody be inspired by your testimony. So I invite you to please give your testimonies every day para maaring ilan sa atin dito ay nahihirapan na meron ng mga pinagdadaanan, kahit pa paano po mapalakas po natin sila sa tulong ng biyaya ng ating Panginoon. Marami pong salamat. Much po, Pastor. Maraming salamat po sa inyong paghihikayat sa bawat isa po sa amin, sa ating lahat. Okay, para po sa ating oras ay tayo po ay nasa alas 5:29 na, magpa 5:30 na po. Maaari na ho tayong dumako sa ating pong huling bahagi ng ating pong programa. At para po sa mga kapatid na nakapag-comment at hindi naman po natin mababasa, maraming salamat po. Ngunit bukas ay maaari po natin ipagpatuloy ang pagbabahagi po natin ng ating pong mga refleksyon po ng ating pong buhay mula ho sa salita po ng ating pong Panginoon. Maraming salamat po sa inyong mga minamahal na mga kapatid. So sa pagkakataon pong ito ay hayaan po natin tayo'y magpatuloy sa huling bahagi ng ating pong programang ito ngayong umaga, ng ating pong panambahan, ating pong bigyang pagkakataon ng ating pong God First video. At after po ng ating God First video ay darako na po tayo sa ating reading ng ating pong chapter 35 na may pinamagatang As Estimated in the Heavenly Balances. At ito pong paksa po na ito pong topiko pong ito ay pangungunahan sa atin ng ating pong mahal na pastor na si Pastor Alfie David mula po sa Central Pampanga 2. So atin pong pakinggan o panoorin muna ang God First video bago natin pakinggan ang ating pong butihing pastor na si Pastor Alfie David. Ano ang dapat gawin kapag hindi ako nagtitiwala? February 17. Bumangon ka, O Diyos, ang usapin mo'y ipaglaban. Mga Awit Kapitulo 74 versikulo 22. Nangangatwiran ang ibang mga tao na kaya hindi sila nagbabalik ng kanilang mga ikapo at handog sapagkat hindi sila sumasang-ayon sa paraan ng paggamit ng iglesia ng kanilang mga pinagkukunang panustos at dahil hindi rin nila nakikita ang kaliwanagan sa paggamit ng pondo ng iglesia. Paano tayo kikilos kapag hindi tayo sumasang-ayon sa paraan ng pagsasakatuparan ng mga bagay-bagay sa iglesia? Napakahalaga ng katanungang ito kaya nais kong sagutin ito sa pamamagitan ng CP buhat kay Ellen G. White. Sinabi niya, ang iba'y hindi nasisiyahan, at nangagsasabi, hindi na ako magbabalik ng aking ikapo, sapagkat wala akong tiwala sa paraan ng pamamahala sa kaibuturan ng gawain.
Subalit nanakawan mo ba ang Diyos sapagkat iniisip mong ang pangangasiwa ng gawain ay hindi tama? Gawin mo ang iyong reklamo ng malinaw at hayagan, sa tamang espiritu, sa taong nararapat. Ipadala mo ang iyong mga hinaing para sa mga bagay-bagay upang maisaayos at mailagay sa tamang kaayusan, datapwat huwag kang umalis sa gawain ng Diyos, upang patunayan ang hindi pagtatapat, sapagkat hindi gumagawa ang iba ng tama. Gospel Workers, pahina 226. Ang CP ay nagtuturo sa atin ng 3 dakilang katotohanan. 1. Kapag pinili mong hindi maging tapat dahil sa pagkaunawa mong hindi pinangangasiwaan ng wasto ng mga pinuno ng iglesia ang mga pondo ay ninanakawan mo ang Diyos. 2. Ilahad mo ang iyong nais malaman sa taong may kakayahang mga siwa ng iglesia ng Diyos. Huwag mong sundin ang espiritong mapaghimagsik ng ating panahon na nagtuturong ang paglalantad lamang ang tanging paraan para malutas ang mga suliranin. 3. Ilahad mo ang iyong mga pag-aalinlangan sa wastong makakristyanong espiritu. Humiling ka sa Diyos na puspusin ng pag-ibig ang iyong mga salita at bigyan ka ng katalinuhan habang dinadala mo ang iyong mga katanungan. Magtanong ka bilang isang naghahangad makatulong at hindi upang manira. Nagtapos ang CP sa pahayag na, subalit huwag kang umalis buhat sa gawain ng Diyos. Mayroon siyang gawain sa sanlibutang ito na dapat gawin at inaanyayahan kang sumama sa Kanya. Panawagan. Maaaring nawalan ka ng tiwala sa paraan ng pangangasiwa sa pagtataguyod ng gawain ng Diyos. Kung magkagayon, inaanyayahan kitang manalangin ngayon, humiling ka sa Diyos ng karunungan upang kumilos ka ayon sa gabay ng propesya, at manatili kang matapat na sasangkot sa kapakanan ng katotohanan. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Tama. Amen. That's from the counsels of Ellen White. Praise the Lord. So, atin na pong anyayahan si Pastor David. Pastor David, good morning. Happy God First Morning. Kayo na po ang pagkakataon para po sa atin pong pagpapatuloy. Okay po. God First Morning po sa ating lahat. God First Morning po. Okay po. Sa pagpatuloy po sa ating pong reading, nais ko pong i-share. Okay, so ito po ay karugtong o kaugnay sa ating pong nabasa po mga kapatid kahapon. Galing po sa Counsels on Stewardship, page 180. May subtopic po na as estimated in the heavenly balances. So mayroon pong timbangan o sukatan dun sa langit. Kaya po ano po ito? Babasahin po natin. Okay. In the balances of the sanctuary, the gifts of the poor made from love to Christ are not estimated according to the amount given, but according to the love which prompts the sacrifice. The promises of Jesus will as surely be realized by the liberal poor man who has but little to offer, but who gives that little freely, as by the wealthy man who gives of his abundance. The poor man makes a sacrifice of his little, which he really feels. He really denies himself of some things that he needs for his own comfort, while the wealthy man gives of his abundance, and feels no one, denies himself nothing that he really needs. Therefore, there is a sacredness in the poor man's offering that is not found in the rich man's gift. For the rich give of their abundance. God's providence has arranged the entire plan of systematic benevolence for the benefit of man. His providence never stands still. If God's servants follow
His opening providence, all will be active workers. Amen. So, yan po ang ating reading, mga kapatid. So, ito po ay napaka-powerful din po, kaugnay po sa ating pong pag-aralan kahapon, na ang ating pong Panginoon hindi niya tinitingnan kung gaano kalaki ng halaga, kundi ang tinitingnan niya yung puso. No, yung motivation, yung intention ng pagbibigay. Ang mundo, ang values ng mundo ay iba kaysa sa ating pong Panginoon. Di po ba? Sa mundo, tinitingnan talaga, nire-recognize, pinapansin kung gaano kadami, kung gaano kalaki, yung public recognition. Yan po ang binavalue ng mundo, more than the intent, the intention. So kaya po ang ating pong binasa dito, alam at pansin ng ating pong Panginoon ang ating katapatan. Although, iniisip po natin, o iniisip po ng mundo, napakaliit lang na bagay. Akin din po napansin sa binasa po dito, yung tunay na pagbibigay, may kakibat po talaga na discomfort. O sinasabi na self-denial. Ang Panginoon may ibinigay po siyang sistema. Yan. Ito yung tithe and offering system or benevolent system, systematic benevolence para tayo po ay maproseso. Alam po natin ang ating puso. Pag stewardship kasi, in-emphasize po dito ay ang ating pong puso. No? Originally, ginawa tayo ng ating pong Panginoon. Ang paglalang sa atin ay ayon sa kanyang wangis, no? Ayon sa kanyang larawan, mapagbigay, mapagmahal, inuunang iba. No? Ginagamit yung mga bagay to express His love sa kanyang kapwa. So sa ngayon, sinira ng kasalanan, baliktad na pong nangyayari. So ginagamit ng kapwa dahil sa kanyang pong pag-ibig sa mga bagay-bagay. Okay? So kaya po ang stewardship, ito pong ating reading, nakita ko po ito, gusto natin pong Panginoon develop sa atin ang Christ-likeness na natin pong Panginoon. So, ito po, kahit maliit lang, o kahit kufundi lang, meron tayong biblical passage dito sa Mark 12:41 to 44. Kung inyo pong naalala, yung binigay ng isang widow, may mga nagbibigay na napakalaking halaga, pero ang pinansin ng ating pong Panginoon at kanya pong tinuro sa kanyang mga alagad ang ginawa, simple deed ng isang widow. Kaya po, mga kapatid, ang sabi po dito, if we give little, the little is never too little kung ito po'y binigay natin sa pag-ibig. Okay? So, ang puso talaga ang tinitingnan natin, Panginoon. Now, sa mundong ito, although ako marami din akong napapansin, no, sa aking pong ministry na talagang nare-recognize yung mga malaki, mga ibinibigay. Ano, yes, may katapatan ang ating pong kapatid. Yun ang kanila pong tugon sa kanila pong pagmahal sa ating pong Panginoon. But in reality, may mga kapatid po tayo na mga maliliit lang ang kita. Yun po ang sinabi na ating pong Pangulo na narasan ko din kasi nasan ako dun sa pinakadulo, dun sa Dinapigi, Isabela, Aurora. Kung nakita ko po ang mga katapatan ng ating mga kapatid doon, sa kanila pong kahirapan, kasalatan, sila po ipatuloy na nagtatapat sa ating pong Panginoon. Kaya kahit kukunti lang, ang sabi po doon, although the world overlooks yung mga kanila pong ginawa,
tahimik na pagsunod, no? Steadfast heart. Dahil sa ganyan po sa ating pong mga kapatid, hindi yan in-overlook ng ating pong Panginoon. In-overlook ng ating pong Panginoon. God sees every act of faith. No? Every hidden sacrifice na hindi po napansin ng mundo. So, hindi niya kinakalimutan ang ating paggawa ng pag-ibig, ng pagmamahal po natin sa ating pong Panginoon. So, to the faithful, ating pong ipagpatuloy, no, ang ating pong katapatan sa ating pong Panginoon. And stay encouraged, no, ang Panginoon ang magre-reward sa ating pong katapatan. So, even the world will overlook you, hindi kayo nire-recognize, God sees. Amen. Alam niya kung paano tayo i-reward po, mga kapatid. So, to have heavenly balances, nakikita ng ating pong Panginoon ang ating pong puso. No? Above those sa halaga na ating pong, maliit na ito, malaki, na ating pong ibinibigay. So, mga kapatid, yan po ang ating reading. No? Na sa umaga pong ito, napaka-easy lang, but sana ito po ay nagpapaalala sa atin na kung ano mang mayroon tayo, ang lahat pong mayroon tayo, no? Ibigay po natin sa ating pong Panginoon. Lahat po, no? Kung ating pong napapansin, yung ating pong Panginoon din, binigay niya ang lahat para po tayo po'y maligtas. Binigay niya ang lahat. So, happy God first morning po sa ating lahat. Yan po ang ating reading this morning. Thank you so much. Amen. Praise the Lord, Pastor Alpi. Salamat po sa inyo pong pangunguna, mga minamahal mga kapatid. Amen po, amen. Tayo po ay darako na sa atin pong silent prayer, united prayer. Amen. Ayan, po. Salamat po sa magandang lesson ngayong umaga na ito. Tayo ay muling pinagpala ng Panginoon sa isang bagong lesson. Po. So, mabilis na recap lang. Sabi dito, doon tayo sa buod. Hindi mahalaga sa Diyos kung gaano kalaki ang iyong naibigay, kundi kung gaano mo siya kamahal habang nagbibigay ka. Dito pa lang sa first line na ito, napakaganda na. Hindi mahalaga sa Diyos kung gaano kalaki ang binigay mo, kundi gaano mo siya kamahal nung nagbigay ka. Nagbigay ka ng 20, mga kapatid, tapos natawa ka pa. Yung ganong kamahal ng Diyos, 20 pesos, po. So, mga kapatid, hindi ito isang patama, kundi ito isang hamon sa atin, Gaano ba natin kamahal ang Diyos, mga kapatid? Yung 10% nga na offering ay maliit, Tutusin lang, maliit. Pero ito ay isang masasabi natin na sacrifice. Bakit? Kapag kasi yung lumalaki na yung income, yung 10%, yung value nun lumalaki din. So hamon, hamon. Kasi pag mga kumikita ka na ng malaki, baka mag-goal ka 10%, malaki na rin, Ito ba ay kaya mo pa rin ibigay yung pangako mong 10%? Diba? Isang hamon na kailangan nating ito pa rin dahil pangako natin sa Panginoon. Pero ngayon ay kung hindi ka systematic, hindi ka naniniwala sa systematic giving, yung ayaw mong bigay ng percentage sa iyong income, sigurado ako hindi ka rin nagtatides, or maaaring nagtatides ka ng tapat pero hindi ka naniniwala sa pangunguna ng hindi ka naniniwala sa mga ibang mga part na nakasabi sa Bible. Maaaring hindi ka talaga magbibigay ng sapat na offering, ng systematic giving. Ang systematic giving, mga kapatid, ulitin ko lang, ito yung nangako ka ng percentage na bilang offering na regular mo yung ibibigay at kung ikaw ay kikita, magkakaroon na increase. Pag 10% ang kaya mo ibigay, 10% po kaya mo ibigay ang ibigay mo sa tuwing ikaw mag-offering. Ngunit huwag mo isa-sacrifice yung iyong tithes, mga kapatid. Iba, baka mamaya hinahati nyo para maging 10 plus 10. Yung 100 nyo gawin yung 50 tsaka 50. Hindi po yung tapat, mga kapatid. Hindi po yung tapat. Maaaring nagkakasala pa tayo niyan pag ginawa natin yan.
bukod sa ninanakawan na natin ng Diyos, hindi natin ibibigay yung 10% na tithes, ay tayo dinadaya pa natin siya, no? Hindi natin madadaya ang Diyos, ano po. Maaaring makita ng mga treasurer o ng mga kapatiran yung binigay sa nilagay sa sobre na pantay. Ngunit yung puso mo, mga kapatid, makikita ng Panginoon yan, ano? Tuloy natin, sabi dito, sa langit ang tunay na sakripisyo, lalo na ng mga mahihirap, ay may special na halaga. So sa langit may mga special na value o halaga yung sakripisyo natin, ano, bilang mahihirap. Meron yan, hindi pwedeng wala, no? At lahat ay inaanaya sumunod sa plano ng Diyos sa pagbibigay. O, ano ba yung plano ng Diyos sa pagbibigay? Systematic, mga kapatid, ano? Upang maging bahagi ng kanyang patuloy na gawa. Hindi naman yan para sa mga tao, mga kapatid. Hindi naman yan para sa mga leaders. Hindi yan para sa mission. Hindi yan para sa mga presidente, para sa mga leaders, directors. Hindi. Para yan sa mga gawain. Yung kanila, yung sa tithes, may sweldo na sila doon. Maliit lang din naman. Naku, kung malalaman yung sweldo ng pastor, naku, baka sabihin niyo, mabubuhay ba sila doon? Sila ay mga ministro, sila ay mga lingkod ng Diyos, ano? Kaya tayo ay dapat na maunawaan natin yan, ano? Hindi na nga tayo nagbibigay ng tapat na tithes. Actually, hindi naman dapat natin ginagawa yung kung tayo mga inaangkin natin na tayo mga Kristiyano o mga Adventist, naniniwala dapat tayo dapat na magbalik ng tithes na 10% dahil yan ay utos ng Diyos sa atin, ano? Kaya wag nating pigilan yung ating puso. Sinusunod pa natin si Satan na ito na lang bigay mo, ito lang, masaya ka naman dito eh. Sabi sa Bible, ang iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng tapat at maluwag sa kanyang puso. Pag yan ang sinunod mo, mga kapatid, nahuhulog ka sa bitag ni Satan, ano? So yan ang ating lesson ngayon, ano, sa umaga na ito. Patuloy na. Hindi yung halaga ang tinitingnan ng Diyos, kundi yung ating puso, kung gaano natin kamahal ang Diyos. Naunawa natin yan, ano, simpleng mga pangusap pero napakalalim ng kahulugan, napakalalim ng dapat nating pagtugon, ano po. Sabi dito ni Sister Emelinda, pasama sa prayer mama ko at anak kong dalawa, John Mark and Joban. Si Nanay Lina, sana gumaling na siya. Salamat. May sakit pala si Nanay Lina Paular. Sige po, may sakit pala si Nanay Lina. Kaya pala hindi ko siya nakakita noong nakaraang Sabado. Anyway, tayo ay manalangin, mga kapatid. Sama natin ang ating mga prayers, ating panalangin. 30 seconds silent prayer and then later tutuloy ko po, no? Let us pray. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising at dinala dito muli sa aming devotional na kung saan nakita namin ng inyong pag-ibig sa amin. Salamat at ang kahalagaan ng aming mga binabalik na handog ay hindi sa halaga, ngunit kung gaano namin kayo iniibig. O dakilan Diyos, minsan hindi namin ito lubos na naunawaan. Akala namin basta pagbigay kami okay na. Hindi namin nabibigyan ng halaga yung point na gaano namin kayo kamahal, o dakilan Diyos. Parang nakakalimutan namin minsan kung paano nyo ibinigay ang inyong buong buhay sa amin para sa aming kaligtasan sa pamagitan ng cross ng Kalbaryo. Dakilan Diyos sa mga sandali na ito. Kung meron man sa amin dito at saka sa manunood sa replay na mayroong
kulang sa pagkakaunawa sa pamamagitan nito, inyo po kaming bigyan ng karunungan na maunawaan namin ang bagay na ito. Tulungan niyo po ang aming mga puso na maging tapat sa inyo, maipakita ang higit pang pag-ibig sa inyo, sapagkat kayo ay Diyos na tunay na kaibig-ibig, na kanyang ibinigay ang inyong sariling bugtong na anak para sa amin. Tulungan niyo po kami na makatulong sa pagtatapos na iyong gawain. Alisin niyo po ang aming maruming kaisipan patungkol po dito. At higit sa lahat, patuloy niyo pong pagpalain ang aming kabuhayan upang kami rin ay patuloy na makatulong sa gawain sa pagtatapos na iyong gawain dito sa lupa. Salamat sa inyong mga pangako. Salamat po sa inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy, narito ang aming mga kapatiran kasama naming nanalangin ngayong umaga na ito. Meron kami mga pangalan na ibinulong sa inyo sa pamamagitan ng prayer cards, commitment cards, mga pangalan na nais namin ilapit sa inyo. Maaaring ito ay aming mga kapatid, kaibigan, kamag-anak, kakilala, na nais namin na sila rin naman ay makarinig na yung pabalita na kung saan sa aming sariling kapamaraanan ay hindi na umuubra. Ngunit alam namin na kayo gagawa ng mga miracles para sila ay mapaabutan na yung pabalita. Dalangin din namin ang kapatiran na nakikinig yung kasama namin na nalangin. May mga kahilingan din kami para sa aming personal na buhay, sa aming mahal sa buhay, sa aming kalusugan, sa aming pinansyal, at sa aming pananampalataya. Dalangin namin ang sambahayan ni Ate Reby, kanyang mga anak, manugang, mga apo, ang kanyang buong kapatiran ng San Leonardo Church. Patuloy na paramdam niyo po sa kanila ang inyong pagmamahal at paggabay, patatagin ang kanilang mga pananampalataya. Dalangin din namin ang sambahayan ni Ate Milen Masiklat, kasama na si Kuya Rick at ang kanyang buong pamilya, kanyang mga anak, manugang at mga apo. Ang kalusugan ang number 1 namin panalangin para sa kanila, at higit sa lahat ay ang kanilang pananampalataya. Dalangin din namin ang patuloy na kagalingan sa karamdaman ni Sister Shirley Lacanilaw, gayon din ng sambahayan ni Sister Nympha Rivera sa Tabacao, kagalingan ni Auntie Cheng Manikis, at kalusugan patuloy ni Sister Jasmine Manikis, gayon din ng sambahayan ni Sister Marlene Garcia, ang buong Peñaranda Church. Ang aming gawain doon, ang aming patuloy na paggawa sa Harvest 2025 sa Peñaranda, gayon din ng sambahayan ni Sister Neneng at ang kanyang mga personal na kahilingan, kanilang pinagkakakitaan, kanyang kalusugan, ang mga may karamdaman sa kanyang pamilya, ay patuloy niyo pong hipuin ang inyong pagaling na kamay. Gayon din ang sambahayan ni Sister Emelinda Judilia, kasama na si Brother Eliseo, yung mama na Sister Emelinda, gayon din yung dalawa niyang anak sa malayo, si John Mark, si Jovan, gayon din si Angela. Dalangin din namin si Nanay Lina na ay gumaling na po siya sa kanyang karamdaman. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Ate Mitch San Jose, yung kanyang asawa na nagtatrabaho sa malayo, ang kanyang mga anak na nag-aaral at nagtatrabaho sa malayo, ang kanilang kabuhayan o dakilang Diyos. Bigyan din siya ng malakas na pangatawan sa araw-araw, matatag na pananampalataya, at higit sa lahat, ilayo niyo po sila sa anumang kapahamakan sa bawat araw. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez, gayon din ang sambahayan ni Sister Belinda Salvania, Nanay Nerissa Francisco, kasama na yung buong pamilya niya, si Veronica, at higit sa lahat si Liwayway at si Romnick Irelia. Gayon din ang sambahayan ni Sister Wilma Fernandez, kasama na si Auntie Norma, na kung saan mataas ang kanyang BP. Tulungan niyo po siya na siya ay hipuin ay pagaling na kamay, matutunan niya ang mga normal na pamaraan upang ito ay bumaba at iwasan ang kanyang mga dapat maiwasan upang mapanatili ang kanyang kalusugan. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Sister Floria Sanchez, ang kanyang mga personal na kahilingan. Gayon din ang sambahayan ni Sister Teresita Dairet Reyes, kasama ng kanyang mga mahal sa buhay. Gayon din si Sister Gloria Balbido, kasama yung kanyang prayer for her husband, at nawa makasama niya sa pagsamba at mag-total surrender din kasama niya. At gayon din ang sambahayan ni Sister Aurea Melihor, Sister Mildred, Sister Gina Salazar, Sister Vicky, sa kanyang patuloy na pagtatrabaho doon sa malayo. Nawa siya ay makauwi na at
bawasan po ang kanyang mga bigat na naramdaman sa buhay. Dalangin din po namin ang sambahayan ng mga kapatiran na hindi namin nabanggit, ang aming mga prayer request hindi namin nabanggit. Ingatan po kami sa maghapon na ito sa aming pagtatrabaho, paggawa, paglalakbay, at ilayo kami sa anumang kapahamakan. Ipuin kami ng inyong mapagpagaling na kamay, hindi lamang sa aming pisikal na karamdaman, lalong higit sa aming espiritual na kalagayan. Salamat po Ama sa pagdidig sa aming panalangin. Patawad po kung kami maninasan po ang nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Salamat po sa Prayer Warriors. Salamat sa patuloy na pagsubaybay. Salamat sa lahat ng mga alam ko na bless kayo sa umaga nito at ako rin naman ay na bless kaya masarap na kasama natin Panginoon sa umaga na. Ang oras ay 5:58 ng umaga. Tama ba? O tama. At ako ay maglalakad-lakad sandali para naman mainitan at mapawisan muli ano. Hanggang bukas po muli mga kapatid. At God first morning po sa ating lahat mga kapatid. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided